Good morning everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Isa na naman pong napakainit na issue ang ating tututukan mga kaibigan. Eto na po, no, mayroong pasabog si Senator Amy Marcos, no, kaugnay sa mga naging testigo, no, in relation dito sa napaka-maanomalyang flood control project. Ayan, so recap lamang po tayo mga kaibigan para hindi po tayo mawala doon sa thread, okay? Nitong mga nakaraang linggo, no, nang ma-interview po si Congressman Toby Tiangco, ay sinabi nito na ang nawawalang pondo sa ating bansa na naaprubahan at nakapaloob sa General Appropriations Act ay 300 billion pesos noong 2023, 500 billion pesos noong 2024, 400 billion pesos nitong 2025. Okay. So, yun po no ang update. Yan po yung tututukan natin. Ganyan po kalaking halaga ang nawala no sa ating pondo, no, okay, sa pera po ng mga taxpayers. Okay, so napakatindi po no ng revelasyon ni Senator Amy Marcos dahil sabi niya ay sa susunod na pagbubukas ng Senate Blue Ribbon Committee hearing na kung saan ay magbabalik na nga po itong si Curatong Balileng na si Senator Panfilo Ping Lacson ay magre-recant na daw ng kani-kanilang mga pahayag, mga statements, ang mga inimbitahang testigo. Okay? Na kung saan ay mayroong inimbitahan din na malaking tao, no? Magiging parang grand witness sa lahat ng pangyayaring ito, ano? Dadalo na nga daw po itong sina Martin Romualdez, Saldico, etc. dahil inimbitahan daw po sila ni Senator Ping Lacson. Okay, mga kaibigan. Hindi po yan ang pag-uusapan natin. Ito po ang napakalaking katanungan. Lahat po ng naging issue ng administrasyong ito ni Pangulong Marcos Jr., nawawalang mga sabongero, at kung ano-ano pa, no, inililink po nila ito, kinokonekta po nila ito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? At syempre, itong flood control project, no, itong flood control project na ito. Ito po yung mga clue. No, ito po yung mga clue, kayo na po yung bahalang humusga o sumuri dito. Ang sabi po ni Pangulong Marcos Jr. noong 2024 State of the Nation Address, no? Ipinagmayabang po niya na mayroong 5,500 finished and finished flood control projects. Okay? Ipinagmalaki po niya na noong 2024 State of the Nation Address, there are 5,500 flood control projects na natapos na. After few months, dinagdagan po ito ni DPWH Secretary Manuel Bunuan at sabi niya from 5,500 now it is about 9,000 plus na yung mga natapos. Can you imagine in just few months, no? 9,000 plus, no? 9,800 plus flood control projects yung natapos na. So, kung natapos ito, mga flood control projects na ito, bakit patuloy ang bansa na napahihirapan tuwing bumabagyo, tuwing umuulan, napakadali pong bumaha? No? Hindi lamang po sa Metro Manila, maging sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Now, ang tinatanong natin dito, bakit buong bansa? Bakit hindi NCR lang? Kasi ganito po yan. Ang pondo po
ay DPWH inilagay. So, bawat probinsya mayroong flood control projects. Kaya nga, may mga scam sa Batangas, may scam sa Bulacan, sa Ilocos Norte, at iba pang lugar. Katakataka, di ba? Walang problema sa Davao City. Maayos, malinaw po nilang naisagawa at naipakita sa publiko yung mga finished flood control projects sa Davao City. Naka-bookbound pa nga po, 'di ba mga kaibigan? Kitang-kita po natin 'yan. Kung magnanakaw talaga ang mga Duterte, kung sila talaga ang nasa likod ng mga flood control scandal na ito, mga pagnanakaw sa DPWH sa kaban ng bayan, bakit nagtatago si Martin Romualdez? Bakit nagtatago si Zaldico? Bakit umaalis ng ibang bansa, papuntang ibang bansa, ang ilan sa mga congressman? Bakit lumayas ng Pilipinas si Manuel Bunuan? 'Di ba? Bakit yung ibang mga kongresista na nakalink kay Martin Romualdez ay nasa ibang bansa at nagtatago? So kung Duterte pala ang may kasalanan, dapat si BP Sara, si Pulong Duterte, si Baste Duterte, dapat sila ay nandoon na sa ibang bansa at nagtatago na. Clue. Hindi ba yun palaisipan sa inyo mga kengkoy na mga anti-Duterte? Hindi ba palaisipan sa inyo yun? Bakit si Grace po ay nagtatago na, hindi na makita, hindi na ma-interview, at hindi na rin ini-interview? Sino pa? Bakit nagtatago yung ilan sa mga congressman na involved sa flood control projects? Si Duterte pala ang punot dulo ng lahat ng ito. Bakit umalis si Manuel Bunuan? Bakit umalis si Zaldico? Bakit umalis at hindi nagpapakita si Martin Romualdez? Very simple. 'Di ba? Nagigets nyo? Magkano po ba ang intelligence and confidential fund, no, ni Pangulong Marcos Jr.? It's 4.4 billion pesos. 4.4 billion pesos na maaari pong gamitin ng Pangulo para malaman at matuklasan kung sino talaga ang nasa likod ng flood control projects na ito. Pero kung yung kanyang budget na 4.4 billion pesos ay ginamit para bayaran ang mga pekeng mga kongresista, pekeng mga trolls na susuporta sa kanyang administrasyon, ibang usapan yan. No? Kaya nga dapat tignan din natin saan nga ba ginamit ng Office of the President yung kanyang Confidential and Intelligence Fund. Kasi baka yung pondo niyang yan ay ginamit para bayaran yung mga kongresista para idiin, magpakalat ng kung ano-ano laban sa mga Duterte. Magkano ba ang hinihinging pondo ng PCO, the Philippine Communications Office? It's also billion. Billion nga ba o trillion peso? Kaya nga kinu-question ni Congressman Henry Marcoleta, Henry Paulo o Paulo Henry Marcoleta, yung pondo ng PCO. Kasi sabi nga po ni Congressman Marcoleta, may binabayarang troll ang PCO para dikdikin, para pasamain ang Vice Presidente. Di ba? Pero ang malaking katanungan dito, kung ang mga Duterte ang talagang mayroong pagkakasala sa bayan at sa mga Pilipino,
Bakit sila yun nandito sa Pilipinas? Bakit yung mga kongresista ayaw magpakita? Simple lang, 'di ba? Ano sa tingin ninyo, guys? Okay, so kinakailangan kasi talaga natin magkaroon ng mas malalim na analysis, guys, eh.